Alright, so pag-usapan natin ngayon yung first 100 days. Ano ang dapat gagawin? Yan. Sa akin, Maliban doon sa mga nasa corporate, tapos ngayon nasa industriya natin, makaka-relate dito eh. Totoo yun. Kasi naalala nyo, nung nasa corporate tayo, yung first 100 days din may tinatawag dyan eh. After, yung performance review. Yeah. Tama. Pero ang malaking pinagkaiba, hindi ko linalahat pero experience ito sa corporate. Yung 100 days mo dyan, kahit anong galing mo dyan, hindi mo ikami-milyonaryo yan. Totoo yun. Ikaka-regular mo. Yeah. Ikaka-regular mo, pero hindi mo ikaka-milyonaryo. Hindi ko linalahat baka sabihin nyo. Pero yun ang katotohanan eh. Pero dito sa atin, sa empowered consumerism, yung first 100 days mo dito, pag to sineryoso mo, inintindi mo, ginawa mo, hindi ka lang regular dito, pamilyonaryo ka talaga rito. Correct. Yeah. Malayo kagad na First 3 months mo nga pwede ka maging milyonaryo dito eh. May di ba? nangyayari. Kaya yan, makaka-relate sila dito. Sabi nga ng iba, bakit ito 3 months pa lang? Okay, 100 days pa lang. May kotse na. May kotse na. Ako dito, medyo 6 months na, wala pa akong resulta. Yan. Ang tanong kasi dito, hindi yung tagal mo dito eh. Ang binibilang dito ng 100 days, ano ang ginawa mo sa loob ng 100 days? Kailangan to, everyday, meron kang activities, may ginagawa ka. Totoo for you to create result. Yan. Actually, sir, dyan, dalawang side kasi itong topic natin para makarelate sila ng todo. Pag ginawa mo literal yung 100 days, 3 buwan yan. Oo. At may sobrang 10 araw. Pero maging totoo tayo. Hindi mo ginagawa negosyo araw-araw eh. Yeah. Kaya hindi ka makakakompleto, kaya ito gawin mo. I-assess mo ngayon yung nakalipas sa 100 araw sa'yo. Ano ginawa mo? For the past 3 months, di ba? Yes, ano ginawa mo? Kasi baka sabihin mo, no? Binibilang ko, tagal-tagal ko na rito, hindi naman pala ako kilos. So, ang bilang hindi yung days. Or kulang yung kilos. Correct. Kumbaga, sir, Sabi kulang yung gigil. Correct, sir. How many days in 1 week mo to ginawa? How many hours in a day? Or everyday ba? Everyday ba? Kaya kung kokotahan mo sarili mo, ito yung seryosong kota. Yan. 100 days, wag na yung 100 taon lang Ako lang nangyari, ayaw na ako dyan Balik mo yung pera ko Wag na yung gano'n, di ba? Kota mong 3 buwan o 100 days na talagang productive ka. Yun. Sigurado. Yung pagiging productive, sir, yung binabagit mo kanina, ano ba yung una mong dapat gawin? Correct. Di ba? Sige, hearing from you, sir. Alright. Diba? Yan. So, pag-usapan natin yung first 100 days ninyo. Inahalin tulad ko to sa isang mangingisda, isang fisherman. Okay. Ayan, na bago ka pumalaot, bago ka pumunta at mangiwit, napaka-importante, you have to use the right bait. Tamang tools. Okay. Right So, bait. right bait and tamang tools ang gagamitin mo. Kasi kung pumalaot ka kagad, pero mali-mali naman yung mga tools na dala mo, wala ka rin mahuhuli or pwedeng konti lang mahuhuli mo. Tama. O maling tools, dali mo. Ang puta ka ng laot, dala mo, lagare. Mali yun. Maling-mali talaga. Mali-mali. Okay, so pag tools. pinag-usapan yung bait, ito yung tamang personal attitude mo. Okay. Mental Attitude. preparedness. Attitude. Yes. Yung mental state ng mind mo, state ng mind mo, tamang state of mind. Ayan, yung gano'n ka-positive sa buhay, ang outlook mo. And of course, kasama dito, ano ba ang goal mo? Gaano ba kadami ang gusto mong mahuli? Bottom line, yung goal. Goal ang paka-importante niyan. Gaano kadami ang mahuhuli? Correct. Tama, no? Pag nagpunta ka ng laot, sir, mangingisda ka, naka-goal ka na. Correct. Gaano karami? Isang isda ba to? O isang banyerang isda? O isang isda ba? Kasi pinag-uusapan dyan, kung mas marami, mas malayo. Kung konti lang, edi dito ka lang sa malapitan. In effect, hindi mo kailangan ng malaking barko, di ba? So, pag-uusapan dyan, dapat naintindihan mo rin kung paano ka mamimingwit. Paano ka magkuhuli, di ba? Ibig sabihin, bukod sa tamang bait yung dala mo, yung first, di ba? Using the right bait. Importante rin sa ating mga viewers na alam mo din kapag sino ang kailangan mo hingian ng tulong. Kung paano mo gagawin ng tama. Ibig sabihin, dapat may kukopyahin ka. So, kasama to sa using the right bait. Yun. So, may tama kang gamit, hindi mo naman alam paano gamitin. Correct. So, dapat may tama ka ng gamit, alam mo pa rin paano gagamitin. That's right. Parang ganito, offline ba or online? Yan muna pag-usapan natin. So, automatic sa panahon ngayon, online tayo. Talaga? Online tayo. So, pag pinag-usapan ng online, dapat alam mo din yung mga proper ways kung paano maging mabilis ka sa pag-online business mo. Ayan. Ang maganda nito, meron tayong i-launch na tinatawag na Top Class. Top Class, sir. Top Class. This coming July. Yan. So, itong Top Class na to, pag-uusapan dito, hihimay-himayin lahat ng mga tamang skills,
proper attitude, at kung paano mag-online ng tama Correct. para makakuha kayo ng malaking grupo kagad. So dagdag puhunan to yung knowledge Yes. na tinatawag. Correct. Yan yung Correct, knowledge correct. na tinatawag. So sana, napaka-konti lang pwedeng mag-enroll sa top class na Oo to nga this coming July. So dapat mag-enroll na kayo kaagad. Actually, Oo. pagkakalaw sir, yung Napaka-importante top nun. class, yung TOF ba yan? TOF class. TOP. TOP. Oo. Top. Ano sabi ko? TOF? Top. Gising ka ba, di ba? The Optimization Program. Yan. Oo. The Optimization Program Yan. Plus. Yan. Okay, sir. Ito yung sir, pinaghandaan talaga to, no? Yes. Ginawa ng modules, step by step. Oo. Right, to do Step this by business. step. Yes. At So, napaka-excited na ng buong training team para i-deliver talaga yan. Kasi alam nyo, tayo naman parang nagchat-chatcha rin Nakikita natin yung need, kaya tayo umi-step. Yan. Kaya sana, natin abangan yan, ng mga gusto talagang, yan, katulad nito, requirement, sinasabi ni Sir Jan, tamang bait, Yeah. correct. diba? So kailangan may dala ka talaga, may bit-bit ka. No? So, correct. Matanong ko lang, Sir, bago tayo mag-move, yung mangingisda, Bogs ba pangalan yan? Sa mga hindi nanood nung ating anniversary, hindi kayo makarelate kung sino si Bogs. Pero ako alam May ko, chance, meron kilala silang chance, nila. sir. Kilala May nila. chance sila makilala si Bogs. Panoorin yung replay. Yung Correct. record. Hindi, sigurado, kilala nila. Alala, Magko-comment dyan kung kilala nila si Bogs. Sige nga, tingnan natin kung meron. Sino ba makilala kay Bogs? Yan. Ayan, nasa sinabi ni Sir Jan, napaka-importante na ma-take note natin doon. Yung talagang, tama no? Simpleng example, di ba? Mangingisda. Preparado ka dapat. Alam nga naman lumusob ka, wala kang muang-muang. So sa negosyo natin, yan, training is provided. So very essential. So sa training, maraming levels kasi sir ng training. Ano yung ma-advise mo na dapat mabilis nilang ma-adapt at maintindihan talaga sa iba't ibang levels ng training na binibigay natin? Okay. So, importante sa mga umaten ng mga trainings, importante, you have to master the basic. So, Master the basics. Yan. Napaka-importante niyan. And of course, syempre, dapat, parang pag pumalaot ka sa isda, sa dagat, di ba? Dapat naka-mindset ka na marami pwede mangyari. Malaking alon. Yan, yung mga challenges, sir. Yan, dilubyo. Nakakatakot, oo. So, in effect, kung marami kang trainings na ini-expect na pwedeng mangyari ito sa'yo. At pag alam mo mangyayari sa'yo ito, hindi ka kagad mag-give up. Ayan. Kasi well-trained ka, alam mo pwede mong gawin para labanan ito mga alon na to. Ang galing o nun, magbago ang panahon. Ayan. O kaya yung current, pwedeng ilayo ka sa area na kung nasa Gusto mong puntahan. That's right. That's right. Kung baga sinasabi Sir John, di ba? Pag palaot ka at medyo maganda yung weather, para bang komportable ka sa sitwasyon mo Pero kapag dumating na itong mga dilubyo, ninervisin ka at hindi mo naman Sa gagawin negosyo natin, mga dilubyo? Dilubyo, siyempre. Sangkatutak na rejection. Tatawanan Ang dami ka. yan, no? Sangkatutak na negative sa loob ng Yan, bahay mo. Yun ang masakit Sa Wala loob pa ng kasama, bahay. pamilya, no? Wala kang pamasahe. Nako, yun. Yan. Yan pa. Sabi ng kasawa Wala mo, kang panggalaw. akala ko mayayaman ka, hindi pa masahe, wala ka, wala tayong ulam. Yan. Saan ka na naman ang galing? Nako, Ang sasagot mo, umattend ako ng training. Puro ka training. Wala ka namang pinambibiling bigas. Totoo yan. Mga Totoo ganyan, yan, no? no? Naalala ko tuloy yung kwento ng downline ko. Kumatok sa amin 1 beses. Gabi na. Sabi sa akin, sir, pwede ba dito muna makitulog? Apply. Sabi ko, bakit? Pinalayas akong tatay ko Gabi na yan. Gabi na. Sabi ko, ba't ka pinalayas tatay mo? Sinabi ko lang naman yung tinuro mo Ano ba yung tinuro ko? Diba sabi mo, pag pinagalitan, saan ka naman galing? Sa training. Gabi na, training. Puro ka training. Wala kayo naintindi. Pag-aaral mo, ganyan. Ano sinagot mo? Yung tinuro mo, sir. Kasi tayo, kung nag-networking ka nung araw, mayaman tayo. Tama. Sabi ko, hindi naman kasi ganun. Ba't sinigaw mo? Dapat malambot. Akala ko, sabi ko, Tay, next! Ang mas malupit niyan, paano kung babae ka, no? Yan, Uwi ka gabi. gabi-gabi. Hinahanap ka. Saan ka na naman galing? Sa baliwan po. Anong kasing baliwan yan? Sino nang baliw sa'yo? Upline ko. Upline? Upline? Ikaw, sino ka? Downline po. Okay yun, sir. Magaling pang sumagot yung babae na Iba kasi yun. ang lingwahe natin, hindi alam talaga sa bahay itong mga lingwahe natin. Hindi, Upline, magaling downline. sumagot yun. Upline, downline. Downline. Pag ginugil nung tatay niya yun, malinaw yun. Upline. Business term yun upline, downline. Kapag Ang ginugil. delikado pag ang downline mong babae, saan ka galing? Sa upline ko po.
Bakit? Ano ka ba nun? Lying down. Iba na yun. Iba na yun. Ano ginawa sa'yo? May iba yung topic natin. So, going back again, proper We are mindset. live. Ayan. Sige. Proper mindset para Proper mindset. umpisahan. Yan. Tamang attitude. Dapat positive ka, alam mo ang goals mo, at yung napaka-importante na dapat yung panggigigil mo nandoon. Yan. Dapat gusto mo talaga yung ginagawa mo. Kasi pag hindi mo gusto yung ginagawa mo, mapalayo ka lang ng konti doon sa pampang, makita mo, ang layo-layo ka na, at kakabang ka. Yeah. Baka mag-quit ka kagad, ayoko na. Pakalunod ka. Tumalon sa laot no? Alright. Kaya yung master the basic na yan. Himayin natin, ano ba yung basic na yan? Simpleng-simple. Use the product. Basic yan. Yung iba kasi overlook yan, sir. Kumikita naman ako kahit di ako gumagamit ng product. Maling principle yan. Tandaan mo to Pag ikaw negosyante, sino unang customer mo? Sarili mo. Yeah. That's right. Sarili mo. Kaya dapat gumagamit ka ng produkto. O pangalawang basic na basic, magbebenta ka ng produkto. Kumikita naman kami kahit nagre-recruit lang, kahit hindi nagbebenta pero pag walang recruit, ano bukang bibig? Wala kaming pera Yan. Saan ano makakasagot dyan? Yung pag re-retail mo. Yeah. And then, yung pangatlo, yung network building. Yan, pinaka-basic yan. Pinaka-basic. Yung mga inclusions na sa gitna, andyan yung attitude, yung skills, dyan na nade-develop yan. Kaya tama no? How can you master yung mga ibang level kung yung basic hindi mo namamaster? Napaka-essential sa first 100 days niyan. Yan, that's right. So again, going back, proper mindset and dapat proper skills. Paano makipag-usap. Lahat yan natututunan po dito sa Empowered Consumerism. May mga easy podcast Sir, kada mahihain ako matututo ako makapag-uusap. Yes. Lalo na ngayon dahil online. So wala nang excuse yung mga mahihain ngayon. Yung mga mahihain, konti lang kakilala. Kasi sa online ngayon, worldwide na po ang ating business. At hindi ka nakikita ng face-to-face, meaning hindi ka nakikita harapan. So normally, iba, through Facebook ang ginagamit. Ayan, tuturo namin sa inyo yan. Dito sa ating top class at sa mga easy podcast. Nasundutan ko lang yung mahihain. Ano kasi yan normal yun. Kasi imaginein mo kung lahat ng tao makapal ang muka. Anong klaseng mundo to? Anong klaseng community meron tayo, no? Talagang Hindi, normal kasi yung... yun ba na kinakatakutan na iba? Mahiya ako magsalita Paano makakapag-create ng grupo? Kaya nga maganda yung sinabi ni Sir Jan. Yung may technology na, no? Meron tayong mga social media. Hindi mo kailangan magsalita. May picture ka lang na ipapakita ng produkto. Picture kung paano kumikita. Pasundot-sundot ka na lang ng pagsasalita. Talagang kayang-kaya mong palitan yung kahiyaan na yan. I do believe na marami ang naging successful sa negosyong to, sir, nang nag-umpisa ng mahihain din naman, tularing alam. Pero nung in-apply, mahihain at takot. Mahihain, takot. Nung in-apply naman, yung mga basic na kinukwento mo kanina, doon nagkaroon ng magandang resulta. Hindi pwede. Kasi unang-una, yung understanding mo rin sa negosyo, yan ang magpapawala ng hiya talaga Understanding in what way? On how to do and what to expect. Yan, lalo na kung ang in-expect mo magandang buhay, sigurado tanggal ang hiya mo Lalo na kung sawa ka na dyan sa ulam mo araw-araw. Kaya doon mapasok yung galing mo sa skills na binabanggit ni Sir John kanina. Alright. So pag-usapan natin, number 2. Ano yung una? Use the right bait. Okay. Number 2, go where the fish are. Go where the fish are. Katulad sinabi mo, hindi ka mahihain. So dapat talaga, lalakasan loob mo. Kailangan makita at makilala ka nila na nasa empowered consumerism ka. So go where the fish are. Nasaan ba ang mga fish? Nasaan ba ang mga tao? Tayo nasa online ngayon. So kailangan makilala ka ng mga tao na talaga meron kang online business. Using your Facebook, Instagram, kailangan malaman nila lahat ng platform ng social media. Correct. Dapat maraming gumagamit ng Facebook, hindi naman i-convert sa magandang resulta. Kaya napaka-importante, sir, yung profile picture mo pa lang, dapat negosyante na kagad. Ang itsura, doon pa lang. Kaya nga maganda dapat pagka nasa easy ka, maayos ang ang Facebook profile mo o yung page na tinatawag. Tsaka yung mga pinopost, hindi puro mga puro problema, puro negative. Kailangan pinopost po positive, magandang resulta. At kinalaman sa negosyo. At make sure dalawa ang Facebook mo. Isang personal. Correct. Tama yan. For business. Tama. Kasi kung imimix mo yung pareho, magugulo, mahirap. Sir, yung nagtatago ng ibang Facebook, may separate Facebook para exclusive lang. Ginagawa rin ba yun?
Hindi natin kaya ituro yun. Wala tayo nun eh. Di ba? Pero tama, importante, no? Meron pang ang tinatawag dyan, yung mga boosting eh. Yung mga ganyan eh. Pero may gastos na yan. Alam naman yan, aware naman yung mga tao dyan sa may mga Facebook account. Pero effective na rin na marketing tool kasi yan. So, basically yan, sinasabi ni Sir Jan dito, dahil sa panahon natin ngayon, kailangan talaga nandyan na rin yung tuon natin, ano? Dahil sa mga nangyayari ngayon, yung technology talaga. Dapat nakakasabay ka na rin. Nakakapag-adapt ka na rin. Dito rin papasok yung skills. Skills. Yan. Yung proper management, time management. Sino bang tututukan mo? Yung weak, yung strong mo. Ayan, sino ba ano ba dapat unahin mo? Go deep o go wide? Go wide, So, alam nating lahat na sa first 100 days, napaka-importante na marami kang direct kagad. Dapat halos araw-araw. May kausap ka. Tama. Hindi ka titigil hanggat wala kang at least 10 na napapao. Correct. Kailangan dire-diretso. At sa 10 na pao mo, make sure meron ka doon pipiliin na 3 na tutulungan, tuturuan at tututukan. Yun. Okay. Yan, importante. Doon ka na mag-invest ng time, sir. Yes. Hanggat wala ka nakita ng katulad mo, gigil, willing matuto, nandyan sila kahit gusto magsakripisyo at nakikita nila sarili nila na pwede magbago ang buhay talaga nila dito. Pagka meron ka nakitang ganon, yun, kailangan tutukan mo na yun. Madalit salita, dapat nasa isang signal kayo. Correct. Isang channel, ano? Nagkakaintindihan. Tama eh. Kumbaga, mag-invest ka ng tamang oras sa tamang tao. Correct. That's Kasi minsan may mga taong pagod na pagod, kasama lagi ito, wala daw production. Sabihin, kapag hindi naka-align, Brother June, yung binabanggit mo, Brother Sir Jan, hindi naka-align sa gigil mo, doon sa kausap mo, medyo mag-focus ka sa taong kayang sumabay sa'yo. Oh. That's right. Para hindi sayang ang oras. Parang ano din pala, no? Sinasample ni Sir Jan, mangingisda. Pwede rin pala yung utak magsasaka, no? Tanim ng tanim. Diba? Kasi hindi mo alam kung sino tutubo dyan eh. Kung sino, may tumubo nga, hindi naman bumunga. That's right. Tututukan, aalagaan mo talaga yung bumubunga. Tama. 100 days, hindi mo dapat sayangin talaga. Dapat Kaya pala, crucial eh. kasama rin sa skills mo dyan, marunong kang makiramdam eh. No? Sa kasama mo, kung ito ba, tutubo ito. Over the years, Brad, maramdaman mo na yan eh. Kung tutubo o hindi. Maramdaman mo. Alam mo na kagad. So, swerte ng mga baguhan, ha? Nadidinig nyo to kasi experience ng mga matatagal itong sinasabi natin na madali na maka-identify. Pero kung baguhan ka, ito, binibigyan na namin sa iyo yung keynotes na dapat pala napapansin mo kung tatagal yung kasama mo o hindi. Totoo. Sa goal pa lang, sir, na binanggit mo kanina, no? Sa goal pa lang. Kasi may mga ginogol na daily eh. May ginogol na weekly, may monthly. Tulad ng income. Diba? Sales. Tapos position. Diyan pa lang sa 3 na yan. Pag hindi sumabay sa'yo, yung tinututukan mo, medyo patsal-patsal na yan. Di ba? Santabi muna, panibagong direct talaga dapat. Kasi crucial eh. Di ba? Crucial. Give everybody a chance. Correct. Pero, focus ka sa taong interesado. Kaya, kung ikaw yung may upline na tinututukan ka ngayon, appreciate mo yan. Oo naman. Appreciate mo yan. Kasi ako naniniwala, kaming 3, naka-experience kami ng yung may upline kami. Pero hindi namin alam kung nasan. Yan. Laging wala. Pero pag meron kayong upline na laging nandyan or mentor na laging nandyan para tulungan kayo, tutukan kayo. Ako, napakaswerte ninyo. Samantalahin nyo na. Samantalahin nyo yan. Hindi po bihira po yan. Okay, so again, pinag-usapan natin go to the where the fish are. Go where the fish are. Pinag-usapan din po dito yung mga matatagal na. Kaya sila nawawalan ng gana. Actually, hindi na sila lumalabas eh. Ibig sabihin, wala na silang ginagawa. Hindi na sila nag-open ng new lines. Or nawalan na sila ng courage to open new lines. Parang nasa comfort zone na rin, sir? Ganun? Nasa comfort zone na. So pagka walang action, walang inactivity, automatic yan, magkakaroon ng boredom, mawawalan ka ng gana, mawawalan ka ng direksyon. Kung saan ka na pupunta ngayon, kung anong mga ginagawa mo na, iniisip mo, sawa na ako dito sa AC, iba naman ang passion ng gagawin ko. Hindi masama na meron ka ibang ginagawa, totoo yun. Pero, kailangan, nakafocus ka pa din sa goals mo at sa grupo mo. Kasi pag ikaw nawalan ng direksyon, hindi ka naging visible, hindi mo kinakausap ang grupo mo, unti-unti mawawala ka sa grupo mo, sila rin, pwede ka rin kopyahin. Pero pag lagi mong pinapakita na ikaw active ka, visible ka, may bago kang direct, syempre yung mga nasa dali mo, may inspire mo na challenge. Tama. Naalala ko yung upline ko, ganyan nung araw eh.
Ako, 2 lang invite ko eh. Sa kanya, isang jeep eh. Tama. Ha? Siya pa yung upline mo ha. Siya pa yung top 1 ng company. No? Ibang klase yung ganun. Tama yun talaga. Kailangan laging nakikita sa'yo na ikaw talaga yung first step palagi. Kasi mahirap magturo ng isang bagay na hindi mo naman ginagawa. You have to walk your talk, di ba? Yan nga yung lagi natin sinasabi. Magbitbit ka, di ba? Kailangan bibitbit ka rin. Mag-invite ka, kailangan gi-invite ka din. Sinasabi natin, copy business. Wala namang makopya sa'yo. Tama? Tama. Kaya mga upline, delikado yung salita na yan. Copy business lang to. Ang tanong ano yung dapat kopyahin? Sa'yo. Sa'yo, oo. Malupit. Kinokopya, ibang upline na kinokopya. Kasi nga, ikaw bilang mismong upline nila, walang makopya sa'yo. Hindi ko sinasabi kung sino, pero bala ka. Ayan, shoutout muna tayo. Shoutout. Roda Sikat. Roda Sikat. Dami, Si Maximo Magaso, Right Farmers to Build. Tama. Yan. Wow, si Yuri Mesagrande. Kumusta ka na, Yuri? Yuri, kumusta na? Na-miss ka na namin. Tawagan mo si Sir Jan, Yuri. Ayan, Joey Mortel, kumusta ka na rin dyan? Congratulations kay Joey dun sa kanyang sharing. Ganda, dun sa ganda. maalaala mo kaya. Portion ni Mr. Arnel Limpin, di ba? Maalaala mo kaya. 7 years ago. Today, ang ganda Okay, nun. from Hong Kong naman, Lorna Bergonia. Yan. Yes, Lorna. Di ba parang yung Bergonia meron kwan? Newscaster, no? si Doris, si Doris. Si Doris. Lina Almasan, yes, inspired. Tapos daming puso, tsaka mga prayers pa. Si Lina Almasan, yan. Maribel Bautista is also watching. Mga taga Mandaluyong yan, Bautista. Talaga? Kana Dixie, nanggigigil na ako, Sir Jan. Yes, hello Kana. Talaga, sino pinanggigilan mo? Yung topic daw, ganda ng topic mo, okay. gigigil daw siya. Ito from Kuwait, Beng Cordero. Hello. Alam mo, gusto ko pumunta dyan sa Kuwait. Sana pag wala na, isa yan sa mga uunahin ko. Yan, swerte mo taga Kuwait, ha? Randy Gregorio, Batangas. Jeff Pax. Kakaiba naman ang apelido nito. Jeff Pax. Ay, grabe. Power. Yan. Ito, nag-appreciate sa upline niya. Si Myla Bigyan. Swerte pala ako kay Up Gerald Rupido. Yan. Salamat Up, kahit malayo ako, hindi ka nawawala ng signal sa akin. Uy, ang sarap ng ganyan, di ba? Ang galing, ha? Yung nagme-message ka sa upline mo, maganda rin yung ganyan. Masarap yung congrats, pakinggan. Gerald Rupido. Nagpapasalamat siya si Myla Bigyan. Good attitude yan, Myla. Ha? Appreciation yan, ha? Oo, tama yan. Si Albert Mora Pagulayan. Ito ba yung what? Si sir? Tugigaraw, sir. Tuigaraw. Albert. Si Albert, di ba? Albert Pagulayan, okay. yan. Hello, Albert. Hello. Yan. Tumusta ang kwan? Tugigaraw. Namiss na namin ang kwan. Sir, ito rin, Batil Patong. Yan. Lahat ng Batil Patong. Ito, nagpapasalamat din, sir, sa upline niya. Ang kanyang upline ay si Boyet Villafuerte Sico. Pinapasalamatan ni Merlina Lagumbay Gonzales. Yan, tama eh. Yan, si Marie Bontilao, daming puso. Yan. Oo nga. Romeline Limbo. Good morning, watching from Romania. Wow. Kumusta kaya sa Romania? Yan. Unstoppable, fearless hawks daw sila. Yan. Mga uhaw na. Si Tita Junaline Limbaro Bejek Larede. Pinapasalamatan din niya ang kanyang napaka-supportive daw na upline. Si Kuya Mar at si Ate Belen. Si Junaline. Hinakay. Cagayan de Oro, sir. Yan. Elmo Bayer and Jason Lino. Nagpapa-shoutout. Panoorin nyo rin daw ang kanilang mga Tuesday Vibes saka mga podcast. Ayan. Awita, si Ian Barcena, saka si Coach, ha? Ang binabati ni Elmo Bayer, si Bugs. Sir, si Ronnie Pili may sinasabi sa'yo. Ano sabi? Sir Jan, nag-stop ang operation ng hub namin. Okay. Sobra saya namin na nakikinig. Yan. Wow, ibig sabihin. Kinabahan ako nung una sinabi mo, nag-stop. Kaya nag-stop. Ayun, nag-stop operation. Yung activities nila, Brad, para makinig. Tama. Joel Buendia Galvan. Thank you, Ronnie Pili. Joel Galvan. Na-miss ko na yan. Alright. So, going back sa ating topic. Pumunta na tayo sa third. Third, ha? Which is pinaka-importante. Pinaka-importante yan. Pinaka-importante kasi yung una, using the right bait, tamang attitude, tamang skills, tamang mindset. Ayan. Tama yung mga ginagamit mong tools. Okay. Kasi syempre, kung online ka, dapat may tamang tools ka. Maganda yung cellphone mo. Meron kang wifi. Ayan. Pag pag-usapan ng go where the fish are, dapat alam mo na yung skills mo. Dapat lumabas ka. Dapat makilala ka. Dapat hindi ka titigil hanggat wala ka nakukuha. Yan.
ang pinaka-importante ang pangatlo at pinaka-importante ay yung never stop fishing. Wow. Yan. Ito na yung pinaka-action. Correct. Kasi akala ng iba, pagka meron na bingwit, gumagalaw na, okay na. Okay Hindi tama yun. Kailangan tuloy ka. Parang ginagawa natin, we never stop fishing. Kasama dyan, never stop training. Okay. Oo. No. Never stop duplicating your group or yung mga leaders mo. Tama, no? Never ever stop. You have to continue. Bakit po? Kasi ang buhay dito sa empowered consumerism ay parang buhay din natin. Kapag tumigil ka, titigil din ang mga resulta mo. Yeah. So kung humina ang grupo mo, automatic, mawawala ka ng resulta. So dapat, huwag kang titigil sa pangarap, sa pangarap mo, huwag kang titigil sa grupo mo, at huwag kang titigil dahil napakalaki ng ocean. Lalo na ngayon na online na po tayo. Huwag kang titigil dahil ang dami pa dyan untouched people na hindi alam ang opportunity ng empowered consumerism. Hindi ka mauubusan, Hindi ka maubusan. Oo. Yung nga yung binabanggit ko nung nakaraan, di ba? Sa mga nanonood ng mga YouTube, marami pang hindi nakakaintindi talaga ng industriya natin. Napakadami pa. Kaya open up. Bagay na bagay yung sample ni Sir. OpenSea pa ang tawag. OpenSea. Talagang napakalawak pa ng market. Napakadaming opportunities pa na talagang pwede mong lusubin. In spite, meron tayong pandemic. Pero napatunayan, Sir. 2020, di ba? Napakaganda at sabi nga nung top 20 medyo nagkakakwento na dinig ko Sabi nila, sir, medyo regardless sa amin ng position ngayon Kasi yung income namin ngayon mas malaki pa kaysa last year kaya regardless daw kung sino yung mag-ano. Pero pero ganun pa rin, congratulations pa din, di ba? Kahit na anong level kasi talagang sabi nila, mas maraming kumita sa downlines nila. Yun ang pinaka-premyo. Yun ang nakakatuwa. So, yun ang dapat maintindihan ng ating mga viewers kasi during this online, dapat nakapag-adapt ka na talaga. Imagine mo, 1 year na po tayo. So, marami po talagang lumaki ang grupo, lumaki ang income, pero marami-rami din po, o mangilan-ngilan din po, ang mga hindi nakasabay, hindi nagkaroon ng grupo, at lumit ang income. Ang worst, nawalan ng direksyon. Nawalan talaga ng direksyon. Kaya napaka-importante hindi ka bumibitaw, no? Sa panonood pa lang ng mga trainings. Okay, mga ganitong programa ng company. Kailangan lagi ka nagpa-participate para hindi ka mapag-iwanan. Timogan Rolly, ang buhay ng network ay parang alon sa dagat na walang tigil sa paggalaw. Tama. Wow, si Timogan Rolly The night is young. Saka meron din ako isang training na lagi sasabi na kung ikaw ay nasa when you're rowing, di ba? Rowing. Rowing. Never stop rowing. Never stop rowing. Kasi pagka ikaw tumigil ka, yung current, pwede kang dalhin papalayo. Ngayon, kapag kasabay mo naman yung current, mag-row ka pa rin. Bakit? Kasi pag sinabay mo yung wave o yung momentum, mas mabilis. Correct. Ngayon, pwede ka magpahinga. Kunyari, malakas yung current and kasabay mo yung current. Okay. Pero napagod ka. Pwede ka magpahinga. Ibig sabihin, huwag ka titigil. Pero pwede kang magpahinga. Ganda nun, ha? Maganda i-connect natin sa easy. Napakadaming innovations na ginagawa ng company. Yan yung alon, sir. Alon yan. Napabilis. Kaya dapat sumabay ka. Correct. Huwag kang kontra. Yung pabalik ka, di ba? Kahit mahihirapan ka talaga. Lahat ng kamay mo, gamitin mo dun. Lahat ng pwedeng sumagwan, gamitin mo. Parang binabagit mong alon, para momentum yan, di ba? Pag sumasabay ka sa momentum pataas, tataas ka talaga. Imagine mo, pa-kontra ka. Ito yung innovation, no? Pataas yung innovation. Doon uubos yung ikaw pa-atras. Ubos ang lakas mo dyan. Ubos na lakas mo. Wala ka pang resulta. Nandamay ka pa. Yun ang mahirap may grupo ka, nanghina ka, nandadamay pa yan, sir. Nandama pa. Makakadamay ka pa dyan. Yan. So, napakaganda ng ating topic. So, growing big in your first 100 days. So, tandaan nyo, use the right bait, go where the fish are, and never stop fishing hanggang sa makuha mo ang goals mo for the first 100 days. Mabilis po ang 100 days. Tandaan nyo, 3 months lang po ito. Pero kung tututukan nyo, mag-focus kayo at panggigilan ninyo, maniwala kayo sa akin, meron kayong marating dito sa Empowered Consumer. Lalo na kapag makikinig kayo sa Easy Podcast dahil tutulungan namin kayo paano nyo makuha mga pangarap nyo very fast. Alright? Tama no? Alam mo, ngayon ko lang nare-realize, napaka-importante ng 3 months talaga.